So malamig na umaga po sa ating lahat at ngayong umaga ay nakaka-amaze mga idol na tingnan yung ating mga pananim na mais na mula pagkatanim ay ganito na po yung itsura ng aming mais dito sa aming area na kahit tinitipid natin sa abono pero ginamitan natin mga idol ng foliar fertilizer. So dalawang sardinas every knapsack sprayer. So nakita talaga natin yung kaibahan na talagang napakalaki mga idol ang natipid natin. So ang natipid namin dito sa granular na abono. Kasi mga idol, papakita ko sa inyo mamaya yung dahon ng aking mais na ginamitan ng foliar fertilizer na hindi ko rin expect mga idol na ganito yung magiging resulta. So kung iisipin talaga mga idol, yung mais ay napaka taas po ng requirement ng abono pagdating po sa mais, kasi ito nga ay may katakawan talaga sa abono yung mais, lalong lalo na kapag yung binhi natin ay hybrid. So ito mga idol, ang aking area na nandito ngayon, ito po kasi mga idol ay for trial purpose lang ng for trial purpose ko lang talaga mga idol, no. So yung budget ko dito sa pag-abono sana mga idol ay 8 bags na granules fertilizer. So ang ginawa ko mga idol ay yung sa 8 bags pala na yan mga idol ay 4 po yung sa target or yung sa paunang abono natin sa ating mais sa 12 to 15 days. 4 din sa sirada or top dress sa pangalawang pagtapon natin ng abono sa ating mga mais. So 8 bags mga idol, yan po ay standard, no? Standard po siya na requirement per hektar sa ating pong mga mais. Ang iba mga idol, kung ang lupa medyo slightly acidic or patuloy na tinataniman or hindi na ganong fertile or hindi na masyadong mataba yung lupa, umaabot po yung iba mga idol ng 12, so 10 to 12 bags per hektar. So dito sa akin mga idol, dahil ito ay for trial purpose, so talagang sinubukan ng mga idol na imbis na 4 na sako yung abono sa pag target ng aking mais or sa paunang abono sa 12 to 15 days na stage mula pagkatanim ng aking mais. So ang ginawa ko lang mga idol ay 2 sako lang. So doon sa 2 sako na abono ng mga idol ay combination po yun ng 1 sako ng urea and then 1 sako din ng triple 14 na abono. So 2 sako mga idol, pinagkasya talaga namin dito sa 1 hectare na mais. So ito po mga idol ay nasa 18 kilos na seeds yung natanim dito sa area, kasi yung pagpapatanim ko ng mais mga idol medyo distansya konti, no. So hindi kagaya dito sa mga iba mga idol, kasi ang practice dito is isang dangkal, yan, isang dangkal yung distance ng pagtatanim ng mais. So dito sa akin mga idol, dahil ito ay for trial purposes, so ang ginawa ko sa aking mais ay ano mga idol, no, sobra isang dangkal, siguro na isang ruler yung distansya, isang ruler mga idol yung distansya ng per puno. Pero hindi naman talaga na perfect mga idol, kasi nakadepende rin sa mga nagtatanim, no. So mayroon din talaga medyo malapit, pero karamihan talaga mga idol ay medyo distansya talaga yung pagtatanim ko, dahil nga ito ay trial purposes lamang mga idol. Yan. So ang gusto kong i-share sa inyo mga idol, kung paano po tayo makakatipid sa abono na ginagamit natin na mga granules fertilizer, no. Kasi
kung iisipin talaga mga idol, napakamahal talaga ng abono natin ngayon. So kailangan, ang ginawa ko mga idol, ang pagpapaabono ay combination ng foliar fertilizer at saka granules fertilizer. So ibig sabihin nyo mga idol, nagpapaabono po ako sa puno ng mais, pero ano lang mga idol, control or pakunti-kunti lang. Ano, sa ibang term is bitsin-bitsin lang talaga mga idol, no? And then doon tayo bumabawi sa foliar fertilizer na ini-spray direct sa dahon ng mais. Yan, makikita nyo naman ang dahon ng mais na yan mga idol. Kung titingnan nyo, hindi po parang hindi kayo maniwala na 2 sako lang yan. Yan, 2 sako lang po yan talaga mga idol. So gusto ko talagang i-share ito mga idol, no? Kasi malaki talaga yung matipid sa abono. So makakatipid talaga tayo ng 2 sako ng urea, yung equivalent ng fertilizer na mga idol, na mababawas natin doon sa ating kapital or sa ating requirement sa abono. Yan, ang kagandahan pa mga idol, kapag gumagamit tayo ng foliar fertilizer, siyempre ini-spray natin sa dahon yan. So magkasabay na po yung pag-spray natin ng para sa uod, fungicide para sa mga sakit ng mais. And then ang kagandahan talaga ng mga idol ay isang applyan na lang. So meron ka ng in-spray na pampataba, may pamatay uod ka na. So meron pang pamuksa din sa mga sakit ng mga mais. Ayan. So yun yung advantage, kasi yung foliar na ginagamit natin ay compatible po i-mix sa any kind of pesticides, no? So like ano pala mga idol, no? Yung sa insecticide pala at sa fungicide. So pwede talaga ihalo yung ating foliar fertilizer. Yan. Medyo naano ko po mga idol. Malamig kasi rito. Medyo sinusipon tayo. Ayan. Ayan, papakita ko po sa inyo mga idol yung itsura ng mais, para naman makita ninyo kung gaano kataba yung aking mais dito mga idol. Ito mga idol ay yan yung dahon na nakikita ninyo niyan. Yan ay 5 days pa lang ngayon mga idol mula pag spray ng foliar fertilizer, pero ganyan na kalalapad yung mga dahon, at makikita talagang tumaba mga idol, kasi nagiging dark green yung dahon. Kasi nung pag-abono ko nito mga idol, yung 5 days before pa, hindi ganito yung itsura ng dahon ng aking mais. Medyo yellowish siya kasi 2 sako lang yung abono. Yan. Pero nung in-applyan natin ng foliar fertilizer, ganyan na yung itsura niya. Tsaka mapapansin sa dahon mga idol na sulit yung dahon. Makikita natin yung talagang tumataas talaga yung resistensya ng halaman. Yan. Mapapansin talaga sa dahon na na talagang lumalaban yung dahon ng mais, kahit na tinitipid natin yung pakain sa ating mga mais. So yan po dahil sa foliar fertilizer na ginagamit natin. So yan mga idol, papakita ko po sa inyo yung aking mais. Ayan. So ayan mga idol. So sasabihin ko na sa inyo mga idol kung ano yung foliar na ginamit ko rito. So ang foliar na ginagamit ko dito mga idol ay isa ring foliar na sikat din sa market talaga, ay yung Primo Plant Booster, no? So Primo Plant Booster yung gamit natin rito na foliar fertilizer. Bakit ganito? 5 days mula pagka-apply ay ganito na yung itsura ng dahon ng mais. Yan. So Primo Plant Booster talaga, the best talaga mga idol. Mapamais, palay man, gulay, mga bulaklak, kahit na anong mga halaman, masensitive man yan o hindi mga idol, napakagandang gamitin ng foliar na yan. Kasi nga isa po siyang organic base na klase ng foliar fertilizer. So kapag organic base mga idol, ay safe po siya doon sa mga halaman natin na mga sensitive, like bulaklak,
mga gulay, so na yung mga sensitive na mga tanim. So hindi na po problema dito mga idol sa ating foliar na ginagamit, kasi wala talagang burning effect ito mga idol. Kahit i-double dosage pa natin, hindi masusunog yung dahon ng ating mga halaman. Napakalamig po nito mga idol sa ating sa ating sa dahon ng ating mga halaman. So mga idol, explain ko po sa inyo kung ano po yung kaibahan ng foliar fertilizer na liquid at saka sa granules na ginagamit natin. So yan. So ang ating mga halaman mga idol, so parang tao din yan, no? Kagaya rin natin. Kumakain tayo ng kanin, ulam, tubig. Pero nagtitake din tayo mga idol ng multivitamins or yung mga vitamins, yung like vitamin C, yung Enervon C, kasi nga para pampadagdag lakas sa ating katawan. So ganun din po sa ating mga idol, ganun din po sa ating mga halaman, lalo na sa mais. So yung inaabuno natin mga idol na granules fertilizer like triple 14 at saka urea. So ibig sabihin mga idol, yan yung tinatawag natin na NPK, yung nitrogen, phosphorus and potassium. So ibig sabihin mga idol, kung i-compare natin sa tao, yan lang po yung kanin, ulam at saka tubig. Yung potassium natin yung pinakatubig talaga ng ating halaman mga idol. So ngayon mga idol, kung dahil sa ang abono natin ay NPK lang kadalasan yung nutrient na naibibigay sa ating mga halaman, yung ating foliar fertilizer naman mga idol, meron na rin siyang NPK na tinatawag, pero yan po ay certain amount. So maliit lang po siya na porsyento mga idol, pero pag in-apply natin yan sa dahon ng ating mais, so readily available po siya mga idol na masisipsip, ma-absorb ng ating halaman na mais. Yan, kahit anong halaman mga idol. So masisipsip siya sa ganyang amount na pinapadaan natin sa dahon through photosynthesis na tinatawag natin mga idol, no? Yung pagpapakain natin na pinoproseso sa dahon natin pinapadaan. Ayan. Hindi ng kagandahan mga idol at ang malaking advantage ng foliar fertilizer, ito po ay readily available. Ibig sabihin mga idol, pag in-spray natin ngayon, within 24 hours ay nasisipsip na siya ng ating mga halaman, lalong-lalo na po ng mais. And then, hindi lang maliban doon mga idol, ang foliar fertilizer po ay meron din tinatawag na macro at saka micronutrients. So yung micronutrients mga idol, so bihira lang yan masisipsip ng ating mga halaman, lalo ng mais, sa mga abono na granules na in-apply natin, kasi nga mga idol, ang nasa loob ng mga abono na i-apply natin is more on NPK lang, yung nitrogen, phosphorus, potassium. Pero dito sa foliar fertilizer mga idol, meron kasing mga micronutrients like calcium, boron, zinc, and marami pang iba mga idol, no? Yung manganese, sodium. So yan yung mga maliliit na porsyento na mga kaya nga tinatawag natin ng micronutrients mga idol. Pero napakalaki ng impact niya sa ating mga halaman. Number 1 na po mga idol, yung calcium. Yan yung mapapansin natin, yung dahon ng mais na masigla, yung parang matigas yung dahon ng mais na hindi gaanong atakihin ng mga peste at saka sakit. Kaya napakagandang resulta yung ating makikita within a week. So 5 to 7 days lang mga idol, may makikita na talaga tayong resulta, kagaya dito sa akin mga idol. So 5 days pa lang ngayon, pero ganito na yung itsura ng dahon ng aking mais. So yan yung kagandahan talaga mga idol, no? Ayan. So ito mga idol talaga is actual na practice ko po sa aking sariling tanim. Yan, makikita naman mga idol yung resulta. So kaya mga idol, sa mga gustong susubok ng ganitong sistema, so PM nyo lang po ako mga idol, at pwede po nating i-trial ito sa inyo ring mga mais kung gusto nyo ring makatipid. So hindi naman siya laborious mga idol, hindi naman siya gaanong malibor talaga, kasi nga nag-i-spray din naman tayo ng insecticide at saka fungicide. So isasabay na lang natin doon yung ating foliar.
isasabay natin doon, imimix na natin doon pagka-spray. So meron na tayong pampapataba, yun yung foliar natin. Meron na rin tayong insecticide, yun yung pang control sa mga uod at mga hoopers. So meron na rin tayong fungicide para makontrol yung mga black spot sa dahon, yung mga fungus, bacteria like irat at saka stalk rot. So mapiprevent natin yun mga idol, at makakatulong din yung foliar fertilizer natin na ma-stop yun. Kasi nga yung foliar fertilizer natin is pampalakas at pangpasigla ng ating halaman. Ibig sabihin mga idol, tataas yung resistensya ng ating halaman, lalong lalo na itong mais. Kaya hindi siya gaano tatamaan ng mga sakit. So ayan lang po yung mga masishare ko po sa inyo mga idol, at saka i-update ko po kayo sa next video or sa next activity rito na gagawin dito po sa aking tanim na mais. So i-share ko po sa inyo mga idol lahat ng mga idea or technology na ina-apply ko dito sa aking mais sa aking mais farming. Ayan. So yan, maraming salamat mga idol, and good morning po sa ating lahat, and happy farming po sa ating lahat mga idol.